Magandang gabi po mga kababayan. Isa naman ng mga galing na produkto ang ating gagawin sa ngayon. Ang tanong, ano kaya ang mangyayari sa bansa natin gayong isang full-blooded Chinese na ang Senate President of the Philippines? Ano ang mangyari? Pakinggan niya. Pero bagong lahat, magpapatugtog muna tayo ng paborito kong kanta para kay Sarah. Para naman, pag si Sarah, baka maisipan niya, ilagay niya ko ombudsman. Maraming makukulong. Naku. Nabiruan kayo kukulong ng mayor dyan sa, sa dinalupihan. Grabe. Diba? Mayor Santos, ano ba yan? Ibahin natin. Iba yung patugtog ko. Stop ko na screen yan. Para kay Sarah kasi. Ladies and gentlemen, alam mo naman, mamaya pag titignan niyo si Win Gatchalian, alam mo, nandaya ito. Pakinggan niyo kung bakit Bakit nandaya? Siya po ay absuelto sa criminal case na dahil po sa transaction ng pagkabili ng kanilang bangko ibinenta sa Local Waterworks Utilities Administration. Noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at ang hepe ng luwa ay si Boots Prospero Pichay. Hello, Imelda Baruelo. Hello, Graceline. Hello na lang kay Win Gatchalian. Pero bago tayo mag-hello kay Win Gatchalian, patugtog muna tayo. Ito na po. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Yes, Fontellas. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Sabi ni, pansinin ko na lang, sabi ni Romel Bengson, naimbaga Rabi sa mga kapsat ko. Sabi niya, Jess Fontellas, wala na mga didilis. DDS, hindi didilis. Kasi ako DDS ako eh. Meron, pero pakinggan niyo muna yan. Terador na DDS, ito po. Sa Pilipinas, Andan Casino, ang tindi. Padada, Davao del Sur. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Tiradorin natin si Jesus Cordero. Mga
Salamat, Salvi Mongkat. nandyan. From USA. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Yes, sir. Walang ngiti para sa manang mawalang pwesto, para sa sumisinsin kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, tatlong kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Tatlong kasing tirador, tatlong kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totok kasing tirador, totok kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totok kasing tirador, totok kasing tirador, sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Hello, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi sa inyo lahat. Okay, ang pag-usapan natin ay si Win Gatchalian. Dalawa kasi ang win dyan eh. Pero mga win yan, para panalo lang sila lagi. Kasi gusto lang manalo lang. Si Win, babaero. Ito naman, si Win Bangkero. Ang pag-usapan ngayon natin si Win Bangkero. Alam niyo ba mga kaibigan, si Win Gatchalian po nalalagay sa balag ng alanganin na walang ibang makakatulong sa kumpanya nila. Sa totoo lang mga kaibigan, bankrupt na po ang kumpanya ng Plastic Man. Kung si Joel B. Riva ay Tisdaman, si Win Gatchalian ay Plastic Man. Anak siya ni Plastic King. Yan po ang katotohanan dyan. So, ang tatay si William Gatchalian. Diba? Pero anyway, what is important is the people should know. You know, the big problem here ay sinalaula na JJ. Binenta na, ano bang importanteng agenda para sa mga sa Senado sa ngayon? Hindi yung batas na gagawin. Wala yan. Ang agenda na importante dyan, matutuloy ba ang totoong flood control investigation? Ang gusto nila, partial flood control investigation na ginagawa ni Lacson. Alin ba gusto mo? Partial, impartial? Pag tinawag mo po ang isang tao na impartial, wala siyang kinikilingan. Ha? Kung gusto mo partial, may kinikilingan ka. Hindi ko alam kung partial or impartial ito si Arnold Clavio. Walang kinikilingan. Walang kinatatakutan. Si Arn, Igan Labang, nakatanggap, buwan-buwan. Ay, Cara David, anong masasabi mo? Sabi mo, mali si Marcoleta sa pagsasabi ng mga mainstream media ay hindi tumatanggap ng pera. Ito, klaro-klaro. Paano mo sabihin, pati yung mga may bagong sports car ngayon si Arn. Pero ang pinakainggitan ko sa kanya talaga, alam mo, kung ano yun, Jay?
Siya may buhok, ako wala. Nako. Ang gara pa ng buhok niya. Pati alam ko, pati si Marcolita, nagagalit sa iyo, hindi mo siya binibigyan ng hopya. Okay. Itong una kong dahilan kung bakit listen up, and listen good, sabi ni Erwin Tulfo. Listen up, and listen good. Ito pang isa to si Bendalo. Si Bendalo, Amerikano. Ang aking kaso na laban sa kanya, binasura nila sa Senate and Electoral Tribunal, pero nag-file ako ng motion for reconsideration. Alam mo dahilan? Hindi raw nakapasa sa forma. Walang form. Tinignan ko kung walang form ang kaso ko. Alam mo kung bakit para sabihin mo na wala sa forma ang kaso na sinampa ko? Una, kung nakabayad ba ako ng filing fee. Alam mo magkano binayad ko ng filing fee? Nanghingi pa ko ng tulong sa ako, nag-crowdfunding pa ko. 60,000 pesos po. Pangalawa, kung meron akong verification. Meron naman verification. Pangatlo, may legal standing ba ako? May legal standing ako kasi unang-una, butante ako. It is sufficient. So anyway, hindi ko na lang kinwestiyon. Ang ginawa ko na lang, ginawa ko bago ang aking complaint at siniguro ko na parang walang lusot. At inamyendahan ko at sinumiti ko sa kanila by a motion for reconsideration. Sayang naman ang pera kong binayad, 60 pesos. Iikot ako sa buong Quiapo, kahit makanta ako sa Quiapo 5 araw sa isang linggo, hindi ko kukunin. Hindi ko makikitain yan. Hindi ko kayang kikitain yan. Kahit maganda pang kanta ko. Kahit kakanta pa ko kagaya kay Sharon Cuneta. Ano ba kanta ni Sharon Cuneta? Yung para kay Kiko. Sinungaling daw kayo na binilagay. Sinungaling daw kayo mga Marines. Yung litrato na pinakita ng taga Mindanao na Marines na lumitaw, isa sa bago Marines na lumitaw, ay pinakita ang litrato na kung saan nandoon si Kiko Pangilinan. Hindi si Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko, oy, nagkamali kayo. Sabi ni Kiko Barsaga, hindi ako yun. Miyaw-miyaw ako. Wala akong maleta. Oh, Sharon Maleta. Kasintunog na Sharon Cuneta. Ano yan? Pagkatapos, ito naman si Win Gatchalian, hawak sa ilong ni BBM. Ito, ikikwento ko lang sa inyo. Number 1 po. Unang tanong ko, si Win Gatchalian po, isa sa mga pamilya ng Gatchalian, ay nalugi po ang kanilang bangko na tinatawag na Express Savings Bank Incorporated. That was in the year 2009. Ngayon, para masalba siya, ay ginamit ngayon si Prospero Butch Pichay na tumakbo ng senador noon na talo. Pero tauhan siya ni Gloria Macapagal Arroyo. So kahit natalo siya, nilagay siya sa pwesto na bilang administrator ng Local Waterworks Utilities Administration. Nagkaroon ng kutsabahan. Nakipag-usap kayo ng Welix Group. Welix Group, si William Gatchalian, tatay niya. Si Sherwin Gatchalian, ang pinakamatanda sa mga anak ni William Gatchalian. Actually, 50 years old pa lang siya sa ngayon. So, ang nangyari, ang ginawa ni Gatchalian, ginawa niya ng paraan na maisalba ang problema ng mga Gatchalian. Binayaran ng luwa ng 300 million ang ESBI or Express Savings Bank Incorporated. At hindi lang yan nagkasya sa pagbili ng shares. Dinagdagan pa ng luwa ng kapital na 400 million. Kumbaga, ang exposure ng luwa sa bangkong lugi, hindi lang palugi, lugi talaga.
700 million. Umutang pa. Pinautang pa, mga gatsal yan. Ngayon, dahil po sa transaksyon na yan, ladies and gentlemen, na-convicted si Pichay hanggang 10 taong pagkakulong. Ang kasalanan, pagbibigay ng hindi deserve na benepisyo sa mga gatsalyan. In other words, ang binigay na pera ay overpriced. Kung palugi ang bangko, ladies and gentlemen, pag-usapan na lang natin, this is a banking law. And this is also a corporation law. Combined into one para maintindihan nyo kung paano. Ngayon, ang lahat ng korporasyon, lalo na bangko na korporasyon, lahat po ng mga member o mga kapitalista sa bangko ay binibigyan sila ng papel, kapirasong papel. Ilagay, Toto Tirador, ilagay. Shares of stock, 1 million, equivalent to 5 million pesos. Ganun yan, lahat binigyan, pati si Sherwin Gatchalian. So lahat ito, papel lang yan na mayroong iyan ang kapital ko sa bangko na yan. Halimbawa, total, kasama si Pedro, kasama si Juan, kasama si, sabihin natin si Arthur, ha? Kasama ako doon, si Toto Tirador. So, ganito, ang pera namin na kapital, gaano ang tanong magkano ba ang halaga ng bangko? Sa papel, may tinatawag na sa papel, ito po yung halaga ng bangko. O ang hawak ni Toto Tirador, 100 million. Kay Pedro ay 100 million din. Kay Juan, 200 million. So 400 million pa. Kay Arthur, 300 million. So, ano na? 1, 1, 2 plus 2, 4 plus 3, 700 million. Pero papel lang yan, Jay. Iyan lang po ang nagpapakita na kapital. Dahil tumakbo na ang bangko, nagnegosyo na, hindi mo pwede sabihin na kumita. Maaring malugi. In this case, lugi ang kumpanya. Sa hinahawakan ni Win Gatchalian na papel na iyan daw ang kanyang share sa bangko, silang lahat magkakapatid na at magtatay na Gatchalian. Binenta nila, tinanggap, binayaran ng luwa ng 300 million pesos. Ang tanong, sapat ba yun? Ang sagot, kung kinunbik si Pichay, ay ibig sabihin, may anomalya. Pero ang tanong, ang galing naman ng mga Gatchalian. Bakit hindi na-convict ang mga Gatchalian? Ladies and gentlemen, ganito po ang nangyari sa transaction sa ESBI. Bumili, binayaran ni Pichay ng pera sila ni Gatchalian. Tapos, si Pichay ay sinintensyahan dahil hindi pwede yung pagbibigay niya ng pera ay luging-lugi ng bangko palugi. Bakit mo binigyan ng pera? At dinagdagan mo pa ng 400 million na kapital. Sentensyado si Pichay. Ngayon, kung krimen pala ang pagbibili, ano ang tingin mo sa pinagbilhan? Ang pinagbilhan po ay mga Gatchalian. Tapos i-absuelto ng Sandigan Bayan. Pero ang pag-absuelto niya ay sa tanong lamang na probable, kung may probable cause ba o wala. Nevertheless, pag ako maging ombudsman na ilalagay ako ni Sara, hahabulin ko yan, isasampa ko ang kaso ulit. Walang double jeopardy kasi probable cause pa lang ang pinag-usapan. Hindi ako maniwala na kapag ang transaction ay maanomalya, ang nagbigay ng pera na tao ng gobyerno,
Kung sinintensyahan siya dahil, ibig sabihin pag sintensyado sa J, malaki ang anomalya. Hindi naman siya sintensyahan kung walang anomalya ang pagbili. So kung may anomalya ang pagbibili, how would it happen? Diyos ko Lord, G-I-L. Judas is Lord. Paano yan? Jewel is Lord. Paano ba ipaliwanag na guilty si Prospero Pitsay? Ang tinatanong may Pitsay sa Senado. Di ba tumakbo siya? Nalala mo yun? May Pitsay sa Senado. Kung convicted siya, ibig sabihin lang, sinasabi ng Sandigan Bayan na maanomalya, hindi karapat-dapat ang presyo na 300 million na binayad niyo sa bangko na hawak ni Win Gatchalian. Hinawakan ni Gatchalian tapos tinanggap niyang bayad. Walang question, tinanggap niya bayad. Pero bakit hindi siya guilty? Ito ngayon ang aking usisari. Sinabi daw ng Sandigan Bayan, applicable lang daw yung pagiging guilty sa ng tao. Yung empleyado ng gobyerno na sino to? Si Boots Pitsay. At that time, empleyado din ng gobyerno si Win Gatchalian. Ang alam ko kung hindi siya mayor ng Valenzuela, congressman na siya noon. Inom muna tayo Coke Zero. Di ba? Hindi ko maintindihan ito. Paano may papaliwanag? Ang transaction sinasabi ng Sandigan Bayan na maanomalya. Sinintensyahan ng Sandigan Bayan ang mga bumili dahil taga-bangko. Ang sinabi niya dahil ang pinagbilhan ay hindi naman daw mga pribadong tao. Dagdag na katwiran rin nilagay ay hindi raw official ng Express Savings Bank Incorporated. Sila ni Win Gatchalian. Aba, matinig. Diyan sila nakalusot. So, ibig sabihin, pag ako po ombudsman, pag may kumpanya ko, hindi na ako hawak ng pwesto sa kumpanya ko. Tapos magnanakaw na lang ako pailalim. Tapos gamitin ang pangalan ng aking kumpanya. Tapos hindi ako magigilty kasi hindi naman ako official sa kumpanya. Di ba? Alhamdulillah. Marami po ang gumagawa ng ganong politiko. Mga bayan ko, mga citizens. Hindi ba tayo mag-demand ng accountability kay Win Gatchalian? Magkano ang sinalaula niya sa gobyerno? 300 plus 400 million, that is 700 million. Tapos, pagpipilian nyo si Sara, 125 million lang. Pagpipilitan nyo. So, ano ngayon ang moral authority mo, Sherwin Gatchalian? Na magiging judge ka sa impeachment ni Sara. Tapos ikaw pala ay naabsuelto ng hindi maganda. Nevertheless, pag makalusot si Sara, pipilitin ko na ilagay niya ako as ombudsman. Number 1 project ko si Win Gatchalian. Isama ko na rin para sabay si Chis Escudero. Si Joel is Lord. O Joel is loser ko, no? So, yan po ang number 1 po na dahilan kung bakit hawak siya ni Lisa Araneta Marcos. Baka bubuhayin ang kaso laban sa kanya. Yan. Papayag ba si Prospero Pitsay? Siya sentensyado, umaapila ngayon sa Supreme Court. Tapos, ang kapwa niya, katransaksyon niya, ay hindi nasentensyahan? Oh my God! Sa susunod, i-discuss ko ng buong-buo yung kaso na yung pagbili ng Express Savings Bank. Alam mo sino ang susi? Tinulungan yan bago ang transaction ng 2009, may isang transaction pa yung nangyari para matulungan ang waterfront.
Sa panahon na si Erap pa ang presidente, pumirma si Erap para matulungan naman ang Willis Group. Tingnan mo. Meron bang pagbayad ng utang na loob kay Jinggoy si Win Gatchalian? Tingnan niyo lang. So, ito po. Ang isa pa pong dahilan ay yung, tingnan mo, balik mo na ako kay Erap. Ito pag sinulat po ito ni Mr. Rigoberto Tiglao. Alam mo naman si Tiglao, masyadong ma-research ito. Basahin natin naka-English lang. Bear with me, naka-English lang. Ang title niya, Government Lost 1.4 Billion in Bad Gatchalian Deal. Senator Sherwin Gatchalian likes to project the image of a technocrat performer. But the record shows that he and his family were anything but morally fastidious when in 2009, they sold their troubled bank to Local Waterworks and Utility Administration, a government agency. The bank, however, was already clearly in the dire financial straits, so that Lua's purchase eventually cost it in 2009 a total of 780 million, up to which is now 1.4 billion in today's value. Una, nagbayad muna ang Lua sa pamilya ni Sherwin Gatchalian sa pamamagitan ng mga kumpanya niya ng halaga na 80 million. Na ang halaga niya sa ngayon ay 130 million noong 2009. So nagbigay siya ng 80 million noong 2009 para bilhin ang 60% na shares, total shares ng Laguna-based Express Savings Bank na natatalo ng matindi. Ang record ng SEC at Ombudsman ay nagpapakita na mula 2005 hanggang 2009, ang mga Gatchalian Bank ay 28 million ang lugi at nawawala ng kapital nila. So, March 2009, ang realized value niya ay negative 12.9 million. Mabuti pa si BBM Plan, negative 15 lang. Ito, negative 12.9 million. So pagkatapos mabili, ang Lua ay nagdeposito. Dagdag niyan, hindi lang pala 400. Nagdagdag pa, 700 million na equivalent sa ngayon, 1.1 billion peso. Oo. At maliban pa ito sa 300 million na dineposito ng Lua sa bangko ng Express Savings Bank Incorporated. At yun ang 300 million at saka dagdag na 400 million para advance payment. So, sa lahat-lahat, 780 million po ang ibinigay ng Lua sa kanila ni Win Gatchalian. Pero, nang bandang huli, nagsara din ang bangko. Nung magsara ang bangko, alam mo ladies and gentlemen, kung magsara pang bangko, ay kinukuha ito ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito po yung bangko na PDIC na kung saan kinuha ni Ralph Recto at saka ni BBM ang 117 billion para i-gasto sa flood control project noong 2024. Kasabay ito pagkuha ng 90 billion mula sa PhilHealth. Ang PhilHealth na ibalik na. Ang problema hanggang ngayon, ang PDIC ay hindi pa naibalik. 117 billion. Ngayon, ang Sandigan Bayan ay
nakita nito na nilugi ang gobyerno sa transaksyon na yon at sinintensyahan ang mga opisyal ng luwa na sina Butch Pizza at iba pa ng 3 count na graft and corruption. So, yan po nangyari. At bakit naman sila ni Gatchalian ay hindi naparusahan? Yan ang nakapagtataka. Dito, sabi ni Rigoberto Tiglao, the other party in this group, Tango, the selling side, ito mga Gatchalian nagbenta. Yung mga nagbenta, walk away without criminal liability. Kaya pala, ang kanilang team song, walk away, please go. Before you walk your life away, I can't help but I. Yan ang nangyari. He walked away out of the bank. Bangko binenta. Ang Sandigan Bayan ay dinispis ang kasong graft, malversation, tsaka violation of banking law against Senator Gatchalian at sa mga kamag-anak niya na inaffirm din. Alam mo, bago ito binasura ng Sandigan Bayan, ladies and gentlemen, ay sinampa muna sa ombudsman ng tinatag na Field Investigation Office. At sabi ng ombudsman, mayroong probable cause. Kaya sinampa nga sa Sandigan Bayan. Tapos, ang ginawa ni Win Gatchalian, inapila na ito muna papunta hanggang sa Court of Appeals at hanggang sa Supreme Court. Natalo yung apila ni Win Gatchalian, so inutusan siya na hindi pwede makialam sa Supreme Court. So kung hindi pwede makialam, anong ibig sabihin? Binalik ng Supreme Court sa Sandigan Bayan ang kaso. Pero ang problema sa Sandigan Bayan, siguro nagkakitaan ng pera, ay inabsuelto. Wala daw, kulang daw ang ebidensya. Pero huwag kayo maglala. Pag ako ang ombudsman, o di kayo maghanap ako ng mga dokumento. Isampa ko ulit ang kasong ito. Hindi ako maniwala. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang yung mangyari. Kaya yan ang kinatatakutan una ni Win Gatchalian. Hawak kayo ni BBM ang bit. Ganitong ilong niya. Ilo. Sabi ng mga ilong mo, tando-tando, di na bukid. Ganun po mangyari kay Win Gatchalian. So, ang number 1, ibig sabihin po, nakakasiguro na kayo na hindi matutuloy ang flood control investigation. At hindi na natin matutunghayan kung paano ang mga ebidensya na magpapatunay na guilty si Sandro Marcos, na guilty si BBM, na guilty si Arnold Clavio, na guilty si Ramon Tulfo, na guilty si Erwin Tulfo, na guilty si Rapi Tulfo, na guilty si Kiko Pangilinan, na guilty si Sharon Cunita, na guilty si sino pa? Marami pa iba. Si Joel Islord at na mabisto rin na guilty si Chis Escudero. Bayan ko, dapat ibalik ang pera sa bayan. So with this, hawak na sa ilong. Kakanta na lang si Lisan, hawak ko ang beat sa bawat galaw. Ay, patay tayo. Ito po yung bayan ng Pilipinas. So, kapag lagi na lang ang sistema ganito, aasa ka sa isa sa Malacanang, hindi na po tayo magkakaroon ng tama at malaya na mga opisyal ng bayan. Lahat, pati si Matibag, kung anong gusto ni Lisa, pupunta ron. So, ang kasunod, alam mo, Jay, anong kasunod? Ay, inaprubahan pala ni ERAP noong panahon ng 2000, nasa 1998, 99, inaprubahan ni ERAP ang reclamation project ni Gatchalian.
Ang pangalan niya ay Waterfront Bay, Manila Waterfront Bay. Ano yun ang Waterfront Manila Bay? Isa itong 314 billion na proyekto. At magtatabon ng lupa si William Gatchalian tsaka si Win Gatchalian doon sa lugar ng Manila Bay sa likod lamang ng Quirino Grandstand. Ilalagay dyan. Tapos, ang kasosyo niya dyan ay City of Manila. Hindi lang tumakbo-takbo agad kasi wala natang pera ang Gatchalian. Naghahanap pa ng investor. Pero pinigilan, nagprotesta ang US Embassy. Hindi pwede yan. Sa likod lang ng US Embassy yan. Baka bombahin ang US Embassy. Ang protesta ng US Embassy ay sa kadahilanan na ang mga investor ni Win Gatchalian ay puro mga Chinese contractors na nagtayo ng mga pasilidad ng China dun sa West Philippine Sea. Yan po ang dahilan. So ngayon, gusto ng nalulugi na ngayon 30 million a day ang kumpanya ng mga Gatchalian dahil hindi mapatuloy-tuloy ang kanilang reclamation project. So ganun po yun ang hawak ni Lisa kay Gatchalian. So ibig sabihin, sunod-sunuran. Ngayon, tingnan natin ano yung project. Ito, pakita ko. Ang ganda naman in fairness sa mga Gatchalian. Ang ganda ng proyekto. Ito, ipakita ko yung proyekto. Ito po yung proyekto na gagawin nila. Makikita niyo sa screen nyo. Parin yung screen nyo para makita ninyo. Yan. Kita nyo? Yan yung Manila Waterfront Bay. Sa likod lamang ng Quirino Grandstand. Yan po yan. Ang ganda, di ba? Maganda. So, pag matapos yan, sa totoo lang, malaking kung mayroong financing yan, malaking tulong sa mga Pilipino yan. Pero ano ang mga katumbas na tulong sa Pilipino, Jay? Ayun, mga maliliit na Pilipino magiging katulong, magiging janitor, magiging maraming mga security officers, ma-hire. Yan ang number 1. Number 2, yung mga nasa white-collar jobs man, maraming accountant, engineers, makukuha, maraming abogado, doktor, siyempre may ibang komunidad na yan. So imagine mo kung iyan ang tatayo sa likod ng Manila Hotel. Yan po ang proyekto ni Gatchalian. Sa ngayon, ginagalaw na po nila, matagal na hindi nila ginagalaw. Ginagalaw na po ngayon dahil mayroong tinatawag na investor ata, pero galing China. Pero pinapaantay lang yung awayan ng Iran at saka United States of America. Kasi sigurado kukontra ang Amerika dito. Pero ladies and gentlemen, iyan po ang proyekto na kung bakit hawak ni Lisa ang bit kung si Win Gatchalian ang pag-uusapan. Yan po. So nakita nyo ng dahilan kung bakit, ladies and gentlemen, tinatawag ko po na Senate of BBM ang Senado. Ang number 1 nila po na pakay dyan ay huwag magpatuloy, kung magpatuloy man, diskarte yung flood control project. Di, maghati-hati ng lupa sa lupa ang Philippine government tsaka mga Gatchalian group.
Ganun po yun ang gagawin nila. So, wala tayong magagawa. Kung ganun talaga, di hawak nila ang bit eh. So ngayon, para kabawi sa nawalang bangko ang mga katsalyan, ay kailangan nila mapatupad itong proyekto na the waterfront Manila Bay. Kung hindi na mapatupad to, wala na silang kikitain kasi ang Welix Group company ay companies ay bankrupt na po. Yan ang problema. So with this, magtatawag na lang ako. At least alam nyo na kung ano ang mangyari. So wala pong flood control mangyari at iko-convict nila pilit si Sara Duterte. Pababain nila ang threshold. Imbis na 16 votes, gagawa sila ng diskarte na mapupunta mauwi sa 13 votes na lang. Kailangan 2/3. Huwag kayo magpakabubo kagaya kay Luistro. Bakit? Pwede na daw 15 magiging 2/3. Hoy, Luistro, Lokaret, maghunos dili ka. Alam mo ba ang 2/3? Ibig sabihin ng 2/3, hatiin mo kung sinong present sa 3. Kung 24, hatiin mo sa 3, ilan? Tag 6, di ba? At tag 8. So, pag sinabi mo 2/3, 8. So, 8 plus 8, 16. Ang gusto mangyari, 15. Paano mangyari 15? Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin, Luistro, paano mangyari na pwede ang 13? Ha? Pag 15. Ibig sabihin, we are talking here of 3 grupo na equal ang hati. So, pag 15 ang 2/3, ano ang 1/3? Divided by 2 ang 2/3, ang 15. Pag divide mo by 2, anong sagot? 7.5. Ano yung 1/2? Meron bang anong tawag yan, Jason? Sa yung lumilipad na kalahati lang katawan? Manananggal. So, ibig sabihin, 7 senador at may isang senador na manananggal. Kasi 7.5 eh. Kabubuhan talaga to. Hay, bubo! Paano yan? So, ang gusto na mangyari, kasi ilan ba sila ngayon? 13. So, 13 lang, sa totoo lang yung 13 na yun, pagdating ng buto-butuhan, bubuto yan kasi may utang na loob si Joel kay Duterte. Bubuto yan pabor kay Sara. Bubuto rin yan si Chis Escudero kasi may utang loob din niya kay Duterte. So, 11 na lang. So, paano magiging 2/3 ang 11? Pero kung 10, halimbawa, isas ka na mag-trader, magiging 10. So, kung magiging 10 ang 2/3, ano ang whole number? So, kung 3, ibig sabihin, ang 2/3 ay 10 divided by 2. So, 5. Ibig sabihin, 15 senators lang ang present. Ibig sabihin, sa 24 senators, siyam, JJ, ipapakulong nila muna siyam. Pwede ba yun? Kaya na siyam? Si Marcolita, all right. Sabi niya, handa ako mahuli. Si Bongo, hanggang siya mahuli. So, 2, plus Jinggoy, plus Bato, 4. Pero kailangan nyo siyam ang bawas. Sino pa ibang pwedeng ibawas? Robin? No way. Hindi pwede si Robin kasi wala siyang kaso. Ano lang, obstruction of justice niya. Ang kaso niya obstruction ay doon offending sa ICC, hindi sa Pilipinas. Sino pa? Maliban kay Robin. Pag sinabi mo sa Camille Villar, pwede naman magpiyansa ang kaso kay laban kay Villar. At all the while, si Mark Villar pala, nasa abroad lang. Pag uwi, di buo pa rin, hindi pa rin din nyo makukuha. Sino pang iba? Loren Legarda? Ay, magagalit si Leandro Legarda Libiste pag nakuha nyo si Loren Legarda. Hindi pwedeng kontrahin ni Loren ang anak niya. PDP laban ang anak niya eh. So sino? Si Amy? Lalo na hindi.
In other words, wala silang makukuha para maging siyam ang matatanggal. Kasi kailangan para 15 votes, tatanggalin yung siyam. Iyan ay kung pwede yan. Pero I stand firm. Walang iba ang ibig sabihin, walang ibang pwedeng na boto kakailanganin. 16 lang talaga. Bakit? Ito po ang aking rason. Makinig po kayo. Maganda yung aking analysis dito. Kung hindi 16, kung mas mababa pa sa 16, ang tawag diyan labag na po sa Constitution. Unconstitutional. Bakit po? Ito. Imagine mo, JJ, gawin mo, halimbawa, gawin mo, 9 na lang matira, Senator. Pwede ba yung gawin natin, ang 24, bawasan mo ng 15 Senator, ikukulong mo lahat, kasuhan mo, gawan mo ng kaso lahat? Pwede ba yan? Yung siyam buboto, igigilty si Sara? 6 buboto? Okay, let's move again. Hypothetical example. Halimbawa, 20 na senador na nakasuhan, JJ. Nakulong, 4 lang tira. Pwede ba yung 4 na mag-usap-usap kung guilty si Sara o hindi? Halimbawa, pwede mangyari na 23 na senador ikukulong. Isa na matira senador. Pwede ba yung isang senador magkukonvict kay Sara? Kaya, unconstitutional. Pag sinabi mo na, pwede mong gamitin ang boto na mas mababa sa 16 para i-convict mo si Sara to produce the required minimum 2/3 votes. Tingin ko naman, naintindihan nyo na. Anong kan? Yan po ang constitutional law. Okay, mag-shoutout na lang ako. Oh, nabilib na kayo sa talino ko? Itong DDS sa matalino. Ay. Sara, Sara, wala nang iba. Tapang at malasakit, ibalik para bayan manahimik. At tapos ito, sino pang iba? Si Tantan Casino, nabasa ko na ito. Si Salvi Mungkas, nabasa ko na. Si Imelda Baruilo, nabasa ko na. Si Jens Duro, hindi pa. Sir, pag hindi madayon ang flood control nga issue sa pag-imbestiga sa Senado, patay na ang demokrasya. Yes. Alam mo, hindi ko nakikita na magwala ang Pilipino. Doon yung magwawala sa butuhan. Doon mo makikita yan. So, Amakal, ikaw ba yan ba to? Ay, hindi ako ba to? Ako'y tao. Si Zapata. Romel Bingson, yung mga napangalan sa takot makulong, biglang tawid bakod, halatang napaluhod sa presyo. Hindi na pwede mapagkatiwalaan kung tumawid ka. Sabi nga ni Camille Villar, dahil buhay ni Bato ang binuwis niya, ang kumalas ay higit pa sa Judas. Kaya ang pinakahuling kumalas, the 13th devil, si Joel, is Lord. Oh, pati kapatid niya Judas. Pati tatay niya Judas. Angelo Dadula, Toto, matanong kita, total magaling ko no sa batas. Si Kapitano Lintano, alam niya ba na labag sa konstitusyon ang hindi pagatin? Ay, hindi po labag. Kung nagkasakit ka, labag yan. Bawal ba magkasakit? Kung may political stand ka, bawal ba yun? Political stand eh. Sabi niya, I will not attend on the ground of political repression. O, alam mo yan? Kung hindi mo alam yan, huwag ka na magtanong. Better magtibay. Rock and roll, doctor, sa San Joaquin, Iloilo, maayong gabi. Dance Dolo, maayong gabi, sir. Kapag may divert ang flood control issue, mapatay na ang demokrasya sa pungsod. Jess Portes, ang gandang balita, Katuto, ito na, ayos na.
Pinatagal pa kasi ng ilang bilyon na ubos na gagastusin ng Senado, doon din pala ang punta para tumigil na sa mga kawalangyaan nila. Dapat yan pagbayarin. Hindi na po mag-imbestiga. Kasi pag mag-imbestiga, matatamaan si Jewel, matatamaan si Francis Escudero. Ililipat na naman balik kay Cayetano yan kung magagawa sila ng investigation. O sige, si El Saavedra. Attorney Toto, ano pa kaya mangyari ngayon dahil marami na daw nakukulong ang mga ka-allies ng DDS? Ang ICC may warrant na daw kay hayaan mo yan. Wala pa, hindi ko muna pansinin yan. Hindi pa dumating. Angelo Dadula, kaya ka na didisbar. Ano ko madisbar? Hindi naman ibig sabihin na bubo ako, naging bubo dahil na-disbar. Na-disbar po ako, to tell you the truth. Dahil sa naipost ko sa Facebook. Kumbaga, bawal daw yung mag-post ka sa Facebook ng isang reklamo na hindi pa naisampa. Ganun lang ka. Ganun lang ang problema ko. Mas matindi kay Spalses, nagbura. Minura niya ang tao nagsampa ng TEP laban sa kanyang kapatid na si Nico Palses. Yan ay parang manager ata ni Chris Aquino. Nevertheless, naawa ako kay Jess Palses. Jess, tumahimik ka lang. Wag mo na. Total, wala ka namang client. Useless din pagiging abogado mo kung wala ka namang client. Hayaan mo na lang. Magantay ka lang 1 taon. Kung gusto mong paturo ka sa akin paano magkaroon ng client. Florian Walker, Mike Defensor for President. Clown. Hindi clown po. Mautak yan si Mike Defensor. With due respect. Arasausa, good evening, attorney. God protect and guide you always. Hoy, kumusta kay Arthur Sevilla? Ang kumita ng maraming pera doon sa Cagayan de Oro na puerto. Grabe. Naging kolektor, ha? Ngayon umalis ka. Florian Walker, mabigat talaga si Cayetano dalhin. Hindi nga may batak si Digong para maging BP niya. Hindi po. Balang araw, nakikita na nga ng bayan po ang talino ni Alan. Nakikita po, nakita nyo ba? Tingnan ninyo yung, pakita ko sa inyo. Ang lahat po na mga live ni Alan Peter Cayetano ay milyon-milyon ang nanonood. Sino ba makatalo dyan? Siya lang. Siya lang makatalo sa kanyang sarili. O, tingnan natin. Tingnan natin ang lahat ng lives niya. Grabe, humahataw, bilyon. Kaya, ayain ko lang siya, magpalit kami ng sapatos. Ako ng senador, siya na lang mag-vlogger. Ito. Tingnan natin ang live ni Alan. Mga live niya, tingnan, pasig lang, hindi na natin pakinggan. Tingnan lang natin. Para makita natin kung ilan ang views niya. Grabe, siguro bilyon na kumita to. Sabi niya, hindi bali na kumita sa live. At least hindi ako kumita sa maleta. O, yan. Ayan, ito si Alan Peter Cayetano. Yan, di ba? Live niya yan. O, tingnan mong live niya. Tingnan natin. Buksan natin. Click. Walang filter. Walang pag-edit ng ating 4.2 mga million. sasabihin o gustong iparating. Ayan, 4.2 Mag-comment million. din po kayo or yung mga tanong, i-post nyo po Iba para na sa naman. susunod nating pag-uusap. Ibang live naman niya. Tingnan natin. O, ito. Tingnan natin kung ilang million. Praise God, Oh. Philippine Ano? Independence. 3 million. Sa lahat nating Ayan, 3 mahal million. na kababayan sa Luzon, Wala kayong Visayas, Mindanao. Ibig ko sabihin, kontra sa inyong paniniwala na wala ng kwenta si Alan Peter Cayetano, mas lalong dumami ang niniwala kay Alan Peter Cayetano. Siya po ay To siya talk a little susunod bit na presidente pagkatapos ni Sara. Ito, ilan ang kan? Ayan 1.8 million ang views. Grabe. Hataw. Ito pa. Ito, titingnan natin ilang views. It's all ad hoc at saka yung iba-ibang ahensya like say 1.4 DSWD, they do a good job, Oh, but they have a full-time job. grabe, nakakaingit. Huwag ka na mag-senador. Kikita ka sa vlogging.
1.2 million naman ito at 3.2 million. Ah. Ano pa? Tingnan natin. Lahat ng vlog niya, itong vlog niya. Ayan, 4 Praise million. God for this opportunity. Oh, Makasama kayo ngayong so ladies and gentlemen, pinapakita ko lang po yan para malaman ninyo ang katotohanan na popular po si Alan Peter Cayetano sa mga Pilipino. Pakiramdam nyo lang yan na kasi maka-BBM kayo, pakiramdam nyo lang yan. Ang maka-BBM, believe naman ako. Yabang naman itong ano, tingnan natin, halimbawa maghanap ako dito yung Win Gatchalian. Na ano, Win Gatchalian na mga mimi. Ay walang ano. O si Joel, pakinggan muna natin. Sen? Work. Sen? Nagka-sen siya eh. Kaya sen ang tawag. Ito, tingnan natin. Ito 25,500 na nanonood. Ito kay Bongo, 17,900. Yung isa ni Joel, 400, kanang nanonood. 491. Ito naman, 2,500 nanood, si Sandro. So, yan po ang nangyari kanina. So, with this, I'm officially saying patapos na tayo. So, Miss Rachel Gustilo, daw karabaw ba sa ilong? Ata hawak, it means gusto. O yun, ilalagay, di ba kalabaw lalagay na tali sa ilong? Tapos mag-araro ka. Tapos, how di karabaw di batutin? Sayang pula, 3 pera. Sayang puti, 3 salapi. Tigbak, buang, binuno, aswang. Ayan. Mukhang ano no, maubusan ako ng oras sa pagbabasa sa Geraldine de la Peña. Convict talaga sa dami naman ng ebidensya. Ganun ba? Sino bang convict? Bitter, hindi po mako-convict yan. Pustahan tayo. Hindi po ebidensya pinagbabasihan ng senador. Ang binabasihan ng senador yan, yung mga tatakbo sa susunod, ay siyempre gusto nila nakakampi si Sara para manalo sila. So, ganun po yan kasimple. Si Robert Go, senador ang Duterte, kahit anong sabi nyo, hanggang dyan na lang. Dami ko palang trolls.